Naglabas ng hinanaing ang apo ng isang magsasaka sa Zambales dahil sa hindi umano maayos na pagtrato sa kanila ng isang gasolinahan sa gitna ng pataas na presyo ng petrolyo. Hindi sila pinayagang magpakarga ng diesel sa container at nang dalhin nila ang traktor sa gasolinahan ay naubusan na sila ng supply. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Jazz Paredes. Hindi sa palayan kung di sa kalsada inarangkada ng magsasaka na si Chad at kanyang lolo ang kanilang traktora. Ayaw raw kasing kargahan ng diesel ang kanilang container sa pinilahang gasolinahan noong Lunes, March 9 bago ipinatupad ang big-time price hike sa langis. Ang paliwanag ng staff, may memo na ibinabasa kanila na bawal magkarga sa mga container at bote upang maiwasan ng hoarding. Nag-explain kami na kung pwede malagyan dahil nga magagamit nga namin siya at gagamitin namin siya sa patubig tsaka sa mga gamit pambukid kagaya ng mga kuliglig, ng mga traktor. And ayun, hindi nga pa rin daw pwede. Which is, nalungkot ako doon. Nakiusap sila para makaharap ang manager, pero nakauwi na raw. Kaya ang ending... At ang sabi ko nga, paano po pala yan? Idadala po namin dito yung traktor, pati yung mga patubig o yung kuliglig. Hindi ko nagustuhan yung response nila, which is yun nga balagbag na ako sinagot at yung word na nandoon nga sa post natin edi idala mo. So dito bilang merong paninindigan, ayun po, ginawa po natin. Halos isang oras nilang ibinyahe ang traktora, pero pagdating sa gasolinahan, nanlumo sila dahil ubos na ang diesel. So, sa isip-isip ko, sabi ko, napakalaking discrimination naman yun at pang-insulto sa mga farmers natin. Kasi, actually sa amin, pwede naman namin na i-transfer yung diesel from the four wheels up to doon sa container or yung sabi nilang papaihian. Ngayon, paano naman? Hindi lahat ng mga farmers dito ay may four wheels. March 10 na naglabas ang Department of Energy ng memorandum na pinapayagan ng pagbili ng langis gamit ang drums o containers para sa makalihitimong operasyon gaya ng fishing vessels, sea transport, generator sets at mga makinaryang pang-agrikultura. Para kay Chad, medyo huli na ang memo. Ngayon tumaas na, which is pwede naman sana kasabay nung unang binaba na direktiba na bawal ang mga container, nakapailalim na sana doon na maliban or exempt sa mga farmers, sa mga fishermen, ganun. Lalo na ngayon, ma'am, maintindihan sana ninyo, maintindihan sana ng mga kumpanya ng dito langis. Ang panahon po ngayon ay tagtuyot. So, mas kailangan po namin magpatubig. Humingi na raw ng paumanhin kay Chad ang gas station. Panawagan niya na lang sana ngayon sa gobyerno. Ibigyan nila ng subsidy ang mga TNVS, ang mga super. Wala tayong problema dyan. Saludo po kami sa inyo. Pero sana, bibigyan din nilang mga TNVS, ang mga jeepney natin, mga tricycle drivers natin. Sana naman, wag din na makalimutan yung sektor ng agrikultura o yung ibang sektor. Hindi lamang mga motorista ang lubhang na apektuhan sa pagtaas ng presyo ng krudo. Kaya panawagan nila ng mga magsasaka, pantay na tulong sa lahat ng sektor. Mga kapatid, Mobile Journal, Jazz Paredes po, hatid ang Mukan Balita. Usapan pa natin ang problema ng mga magsasaka sa oil price hike kasama si Mobile Journal Jazz Paredes. May Jazz, matinding problema ito. Nung pumila sina Chad sa gasolinahan, noong March 9, magkano pa noon ang presyo ng diesel? At syempre, kinabukasan may price increase na. Actually, Pops, nung araw na yon, March 9, ang presyo pala ng diesel ay nasa 60.50 per liter. Okay. And nung nag-price hike na kinabukasan, tumaas na to ng nasa 15 pesos at dito ay nakalagay ay nasa 75 na siya. So, malaki na rin yung itinaas niya, Pops. Nangihinayang nga sila. Malaking bagay yun, di ba, Jazz? Ang kwento pa nga niya sa atin ay dapat sana kahit 15 liters ng diesel ay makapagpakarga sila para makapagpatubig na nga sila ng kanilang sakahan. Correct, pero dahil nga nung
kinailangan nilang dalhin yung kanilang traktora. Eh, syempre, hindi mabilis yun eh. Mabagal yun eh. Oo, Actually, nung oo. papunta pa nga sila, Paps, nasiraan pa sila sa kalagitnaan. Dahil hindi Nako, naman kasi pang oo. matagalang transport itong traktora. At Hindi nilalabas yan sa kalsada kadalasan. tama Oo. ka dyan, Paps. At gumagamit din ito ng crudo. Mm. So, imbis na ginamit pa nila dun sa kanilang pagpapatubig, eh, yung naging transport pa nila papunta sa gasolinahan, nakagamit Na-consume pa rin crudo. yun. Nako, At pagdating oo. pa nila doon, eh, wala pa silang naabutang Oo. diesel, naubusan pa sila, Paps. So, Lina- doble-doble dagok talaga. Okay, Jazz, linawin lang natin. Itong pagpapakarga sa container, matagal nang pwede pero hindi alam nung mismong gasolinahan, no? O ng staff. Ganun ba? Actually, Paps, ang pagkakakwento niya sa atin, Oo. dahil nga ay matagal na silang magsasaka o Oo. matagal nang magsasaka yung kanilang pamilya, ay ginagawa daw talaga nila to kasi nga mahirap Oo. ngang i-transfer o dalhin nga yung kanilang mga equipment doon sa gasolinahan. Oo. Pero dahil nga doon sa recent press release din at yun nga bilabas na memorandum ng DOE nitong March 7 ay kailangang direkta muna doon sa mga sa tangke ng sasakyan o ng vehicle papayagan magkarga ng gasolina o ng krudo. Oo. Pero nung mga panahon na yon na magpupunta sila ng March 9 ay hindi pa naibaba yung panibagong memorandum na pwede yung mga container kapag legitimate May operations. exemption dapat kasi. Tama ka dyan, Paps. Oo. And during that time kasi nga, iniiwasan yung hoarding at yung illegal reselling. Kaya lang, Well, tama rin naman. Tama Diba? ka dyan, Ayaw Paps. din natin yung hoarding. Okay, anong reaksyon ng mga nakakita sa post ni Chad? actually, Paps, bago pa mag-post itong si Oo. Chad, dun na rin sa mga nakapila, meron din siya mga kasama na farmers din. Oo. At ayon sa kanila, nadismaya rin sila kasi Hindi pinayagan. hindi rin sila pinayagan. Ang haba daw ng pila nung time na yon. Oo. At ang dami rin nilang tinanggihan. Eh sila, kumagat sila kasi nga naawa rin sila sa mga kapwa farmers nila. Parang gusto nilang ipaintindi na ito yung hirap na gusto nyong ipagawa sa amin kung dadalhin nga namin yung equipment sa gasolinahan. And dun sa post, Pops, napakarami din daw nag-response ng same experience nung March 9 na dahil nga Marami magpapatubig. palang Hindi rin nagkaroon sila ng ganong nakapagpakarga, experience. Paps. Tama. Okay, Jazz, ano ang siste? Okay, ano ang pwedeng maipakita ng mga magsasaka? No, halimbawa magpapakarga sila ng diesel sa kanilang container. Actually, Pops, no, upon checking yung guidelines na Oo. nilabas ng DOE, wala talagang eksaktong paano ba yung ipapakita Oo. nating proof na magsasaka or farmer. Pero ang nakalagay doon sa pwedeng pagbasihan, kung pwede bang issuehan nitong pwedeng mag-issue dun sa container or dun sa mga drums, ititignan yung transaction history nung tao na yon. So, kailangan daw ay itong mga gasolinahan natin ay magaling sila mag-assess. Oo. Titignan nila yung transaction. Saan yung address? Tama ka diba? dyan, Paps. O matagal na bang bumibili sa atin Tama ito ka dyan, ng diesel sa container? Oh. And dapat din daw, Pops, titignan nila kung yung kanila bang binibili na amount o dami nung krudo Ay sapat dun sa konsumo. sapat sa konsumo at kagaya lamang nung kanila lang binibili dati. Hindi pwede mag-imbak. Ika Tama nga. ka dyan, Pops. Oo. Kumbaga, kung Oo. dating 15 liters para sa pagpapatubig, Hindi ka po pwedeng bumili ng 30 o 60 tama ka liters. dyan, Pops. Dapat kung okay, ano yung okay. binibili mo dati, ganun Oo. pa rin. Yung ipoprovide mo. Okay, dahil sa oil price hike, maapektuhan ba nito kung magkano ibebenta ni na Chad ang kanilang ani? Ipapasa ba nila yan sa bibili ng kanilang palay? Sa ngayon, Oo. Pops, no, ang pagkakakwento niya sa atin ay hindi pa sila nagtanim talaga nung palay. Ang kanilang inaani yung mga crops, gaya ng mga Crops okra, muna. Oo. mga talong, Gulay. mga Oo. gulay. Oo. And ayon nga sa kanila, ngayon yung Oo. nagtutubig pa sila. So, possible daw na Tataas ang presyo ng mga talaga. gulay na yun. Dahil mataas nga at hindi nga sila nakapagpakarga, Pops. Actually, yung kwento, hindi na sila nagpakarga after. May papasa sa na-trauma consumer sila. na yan. Oo. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes.